Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito tayo po ay magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, patuloy nating itaas ang mga intensyon sa misang ito. Ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga humihingi ng panalangin. At taglay ang pusong mapagpasalamat, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagaloban mo ng makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang itong talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan ni Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral.
Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako namay mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng kinabukasan, nakita ng mga taong na sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa po kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibinibigay ito sa ang aking ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganam ang kalooban ng Diyos?" Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, minsan tinatanong ko po sa aking sarili dahil ang dambana ng Poong Jesus Nazareno ay isa po sa lugar o simbahan na napakarami ang nagdidiboto. Isang lugar na makikita niyo po ang pananampalataya ng mga tao. Ang tanong ko po ay ito, ano po kaya ang nagtulak sa marami po sa atin upang pumunta po tayo rito at manalangin? Ano po kaya yung naging inspirasyon natin upang patuloy tayong dumulog sa ating pong pananampalataya at sa pagsamba natin sa Poong Jesus Nazareno? Meron po kayang isang bagay na masasabi nating naging napakahalaga para sa atin kung kaya naman patuloy po tayong pumupunta sa simbahan ng Quiapo? Alam niyo po mga kapatid, ang ebanghelyo po natin ay hango po sa kabanata 6 ng ebanghelistang si San Juan. Ano po ang binibigyan ng pansin? Matapos po ang tinatawag na multiplication of loaves o ang pagpaparami ng tinapay,
at pagpapakain ng 5,000 kalalakihan, hindi pa po kasama ang mga babae at ang mga bata. At matapos din pong lumakad si Jesus mismo sa tubig, ang mga tao po ay patuloy pong nagpuntahan dito po. Yung pong gospel pong ito po yung parang bahagi ng panimula kung saan ipakikita ang tinapay at ang tinatawag nating bread of life o ang paghahati ng tinapay na magiging bahagi ng ating pong Eucharistia. Mga kapatid, ang sabi po ni Jesus sa mga tao, kaya naman kayo pumunta rito sa akin dahil kayo ay nakakain at nabusog. Sa madalit sabi, ang naging batayan po ng pagpunta ng mga tao kay Jesus dahil naranasan po nila yung himala. At ang himala pong ito ay pumawi mismo sa kanilang pagkagutom. At yun po ang sa kanilang tingin na gagawin nila at susundan nila si Jesus. Kaya ang sabi po ni Jesus ay ito, ang pagpunta nyo sana rito ay hindi ang paghahanap ng pagkaing nawawala at lumilipas, kundi ang paghahanap ng pagkain na hindi na lumilipas at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Parang sa atin, ang temptation po talaga natin ay material things. Yung pong mga bagay-bagay na sa tingin natin, ito yung magpapasaya sa atin, na sa tingin natin, ito yung magsasatisfy sa atin at mag-aalis ng ating pagkagutom. Kung ganon, talagang gagawa talaga tayo ng paraan para makamit natin ang mga material na bagay. Pero very subtle po. Bakit po? Kasi temptation po talaga ito eh. Anumang bagay na makakamit natin at alam nating makapagpapaginhawa sa atin ay magiging tukso para asam-asamin natin ang mga ito. Kaya naman, material things ang binibigyan ng diin. Subalit para kay Jesus, hindi ito ang dapat natin bigyan ng pansin, kundi dapat natin bigyan ng pansin ang makalangit, ang spiritual na bagay. Alam niyo po mga kapatid, wala namang masama kung gusto nating mag-asam na maging mayaman tayo. Wala pong masama kung gusto nating guminhawa ang buhay natin. Okay lang po yan. Nasahin po natin yan. Ngunit ang paalala po sa atin ng ating ebanghelyo ay ito. Hayaan mong ang pag-aasam mo sa mga bagay-bagay na makalupa ay nakabatay sa pagnanais mo na makamit ang buhay na walang hanggan. Marami po sa atin ang nagdasal at nagsabing, Panginoon, Jesus Nazareno, paginhawahin mo naman po ako. At nung guminhawa na po ang buhay, ano po ang nangyari? Sa bandang huli, ginamit po ba natin ang mga kayamanang ipinagkaloob ng Diyos sa atin o para sa atin lamang? Kung ganon, kung ito po ang naging dahilan para ikaw ay mas lalong mapahamak, siguro po'y magiging mas maganda na ang kayamanang tinamo natin, ang mga biyayang ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pamimintuho natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ay maggamit natin upang maging hagdanan natin patungong langit. Kung ganon mga kapatid, yung pong blessing nyo po na tinatanggap nyo sa biyaya ng pag-ibig nyo sa Jesus Nazareno ay naging pagpapala hindi lamang para sa iyo, kundi naging pagpapala para sa mga taong nakakasalamuha mo at higit sa lahat sa mga taong mga mahihirap. Ito po yung tunay na diwa ng ating ebanghelyo. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. I-anchored po raw natin ang ating pong mga pagnanais nang sa gayon matamurin natin ang buhay na walang hanggan. At ito po yung taluktok na naisin ng Panginoon sa ating pagbasa. Magkamit ka man ng biyaya, gamitin mo ito upang makatulong sa iba nang makamit mo rin ang buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at spiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating itutugon. Panatilihin mo ang aming spiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. At tinawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin to sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng hain ng mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat sa makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus.
Ang sa krus pinako buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama na. Magsilbi po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa iyong harapan upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, maryoso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesus, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pag-aluban ng kapayapaan araw-araw
Iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pareo ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo ng lay ministers. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa namin ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob. Hinihiling namin na basbasan mo rin ang mga dadala ng imahen, dasalan at kanilang mga panalangin.
Sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.